teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness.
Good morning, Jesus! Good morning sa inyong lahat, mga kapatid, lalo-lalo na sa Panginoon. Okay? Opo, at binabati po namin, mga kapatid, syempre, ang ating mga kapatid na palagi ang sumusubaybay sa ating programang Good Morning, Jesus. Saan man kayo panig ng mundo naroroon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Thank you, Lord. At binabati ko rin ang aking sister wife na si Sister Rina, ang aking anak, Sister Bea, at si Seth. Magandang umaga po. At sa aking pinupuntahang outreach, ang Tarlac, kasama po dyan ang Paniki, Kuya Po, at Kapas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Inong Fred? Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa Panginoon. At si Sister Nilda, my beautiful and everlasting wife. Yes. Yan, mga kapatid. Hindi kumukupas yun, ang ibig sabihin. Oo. Okay, o sige. Okay, sige. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay mananalangin po muna tayo, Pastor Fred. Sige. Let's bow down our heads. Mapagpala, Diyos namin na lumikha ng langit at lupa. Wala po kaming itataas sa araw na ito kung hindi ang iyong banal na pangalan. Lord, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa aming lahat, let your name be glorified in our presence and in your presence wherever you are. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. and amen. Ayan. Salamat sa Diyos. Sige. At tayo po aawit bago tayo dumako sa ating aralin. Ako na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Ayan, ang ating memory verse po of the week is Colossians chapter 3 verse 3. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Sa Tagalog po. Kabila. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. O ngayon naman po, mga kapatid, ang ating pag-aaralan po ay series po ito. Itong ating topic, Pastor Fred. At ito po ay, syempre, ang reference natin ay mula po sa Sons and Daughters by Revel. Yung title na I Am Transformed. Ayan. Okay? Series po ito. Okay? Kaya subaybayan nyo po, mga kapatid. Mula ngayong araw ng Huwebes at 31. Katapusan na po, mga kapatid. Kaya maganda pong panimula ito sa ating buwan. Series po, mga kapatid. Sige, at babasahin po ni Pastor Fred ang ating scripture sa ating lesson. Okay. Ang scripture po natin ay matatagpuan sa Exodus 20 verse 7 at Exodus 3, 14 to 16. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who take his name in vain. Exodus 3:14 to 16.
when Moses asked God about his name for him to tell the people of Israel, God replied, I am who I am. Verse 15, this is my name forever. This is what all future generations are to call me. This is the message of the Lord. Manalangin po ulit tayo. Dakila naming Ama, itinataas namin sa iyo ang mga salitang ito na ibinigay mo sa amin upang aming pag-aralan, manatili sa aming isipan, mabigkas mula sa aming mga puso, at maipamuhay ng lahat ng nakikinig sa oras na ito. Speak to us, Lord. We are all listening. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay. Ayan. Siglahan natin. Amen, amen. Thank you, Lord. Ayan, kaya subaybayan po natin ang ating pag-aaral na ito, mga kapatid. Ano? Yung sa salitang I am. Okay? Napakahalaga po kasi ng pangalan na yon na I am. Ano po? Nung Fred. Sa atin nga po, pagka sa mga trabaho, di ho ba? Sa mga kumpanya, pagka ginamitan mo ng kilalang pangalan, sino may sabi? O, di ba? Agad na pagka sinabi ng kilala mo yung pangalan na nagsabi, ay, si ano pala nagsabi, sige, ano na, okay na yan. So, Totoo ganun yan. po kahalaga, di ba? Nung Okay. yung pangalan. Okay. Mabigat yung pangalan. Opo. Ayan. Kaya, ganun din naman, yung sobrang paggalang ba, kaya sumusunod yung tao. Di ho ba? Kaya lang, minsan din, nagagamit din yung pangalan sa mali. Opo, kaya ganun kahalaga yung pag-aaralan natin ngayon, yung pangalan ng Panginoon na sinasabi ritong I am, at kung ano po ang kaugnayan noon, mismo sa ating sarili, yung salitang ako. Okay? Okay, yung pong salitang I am transformed. Yung transformed, ito pong ibig sabihin ay dramatic change of appearance, form, or character. Ito Ayan. yung pinakamaganda. Change of character, dramatic. Ayan, pagbabago ng katangian. Sa bagay nung meron nga po tayong kasabihan, kung sino daw yung madalas mong kasama, ay nagkakaroon kayo ng mga similarity o pagkakahawig sa mga bagay-bagay, Katulad halimbawa po ng mag-asawa. Di ba sa married couples po began to look more and more alike as years gone by. Habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, may mga nagkakaroon sila ng similarity, resemblance, di ba? Tulad, pagkakahawig, di ho ba? Naalala ko tuloy, nung babago-bago pa kami ni Mrs. sa bahay, hindi sila marunong kumain ng tulingan. O tulingan. Takot silang kumain ng tulingan. Dahil sa galing ako ng Laguna, kalapit bayan lang ng Batangas, napakasarap ng sinaing na tulingan dyan, Inintroduce ko sa kanila yung sinaing na tulingan. Hindi nila kilala. Pero nung na-introduce ko sa kanila at natikman nila, nagustuhan na nila, kaya po sila natutong kumain ng sinaing na tulingan. O kaya ngayon, dati hindi sila kumakain, ngayon kumakain na. Kasi naging taga Laguna na, mga kapatid, Batangas, yan, kilalang sinaing na tulingan yan. Bukod sa masarap, matipid sa ulam yun isang 3 subo nyo ng kanin, 1 subo pa lang yun ng tulingan, kurot pa lang yun. May sabaw pa yun. Sabaw pa lang, ulam na. Di ba? Hindi ako kumakain ng tulingan. Sabi ng iba, hindi daw sila naniniwalang masarap yun. Di ba, maniniwala din pa kayo. Okay, so, ganun po ang nagiging effect pagka kung sino yung madalas nating kasama. Okay? Kahit nga sa sa magkaibigan, kung sino yung madalas mong makasamang kaibigan. Nakakamukha mo. Ayan. Halimbawa,
kaibigan mo mahilig halimbawang mag-Starbucks. Ayan. Minsan nahihilig ka na rin mag-Starbucks, ano? Kahit minsan nga hindi ka mahilig sa kape. Dahil ka napasama ka sa mahilig magkape. Oh. Naalala niyo yung kape natin sa McDonald's. Sarap na nung. Oo, hindi ako natulog. Opo. Kwento ko lang, minsan kasi nag-ano kami, hindi nagda-drive ako, no? Kasama ko si Ninong Fred, si Ninang Nilda. Medyo inaantok ako. Sabi ko, daan muna tayo, McDonald's, drive-thru kape. Di nag-take out kami ng kape ni Ninong. Kinaumagahan, pinagalitan ako ni Ninong. Hindi daw siya nakatulog doon sa matapang na kape. Kaya every time na kape ang pinag-uusapan, sinasabi ko, gusto niyo magkape sa McDo? Naalala niya, sabi niya sa akin, tumigil ka dyan. Ayokong dilat hanggang madaling araw. Lalo yung Alin po? lalo yung mga pet natin ngayon. Oo. Marami mahilig sa Marami po ngayon, pet lovers ang tawag doon. pet lovers. Binibihisan pa yun nung. Ay talaga, meron nakakamukhang talaga. Oo, nakakamukhang. Kung ano yung suot nung amo niya, minsan yun ang bihis ng kanyang pet. Pero yung ating transform, yung ugali ng tao, mas maganda yan. nakakamukha ng amo. Yan Totoo po, yun, mas oo. maganda. Mhm. Meron kaming aso na pag pupunta ako, dadating ako, laging nakasunod sa akin. Totoo yun. No? At kung saan ako natutulog, gusto ko kasama akong katulog, baka makamukha niya ako. Pero ito ang pinakamaganda. Kung ano yung damdamin ng aso, Mhm. kapag ikaw may nararamdaman, yung aso nararamdaman din kung anong nangyayari sa iyo. Oh. Kaya nung ako umalis, ayaw akong batiin ng aso namin. Anong pangalan po? Shelby ba yun? Si Shelby, Shelby. Ayaw akong batiin. Ay, anong ginawa? Nalulungkot, nagtatampo. Oh. Kaya ganun din ang tao. Kapag hindi mo kinakalinga yung iyong inaalagaan, nagtatampo. Kaya iwasan natin nagtatampo tayo. Kasi yung ating ginagawa nila, ito yung karakter, matampuhin. Oo. Kaya yung asawa mo, wag mong wag mong bibigyan ng sama ng loob. Naalaala ko pati yung ating seminar. Wag mong bibigyan ng sama ng loob. At iyan ang nagiging ugali rin noong pet na inaalagaan natin. Amen. Pag minsan nga yung lumalakad ako na Desyembre, meron akong gano'n. Meron akong iika-ika akong gano'n. Nung makita ko, nakasunod sa akin, iika-ika rin gano'n. Totoo. Nanggagaya. Okay. Meron ng isang pag-aaral na pinapanood sa television doon sa Amerika. Merong konting pag-iisip ang aso. Kaya yung ating mga inaalagaang pet, aalagaan ng mabuti. Ha? Baka mamaya binili lang niya pagkatapos wala nang mangyayari sa kanya. At huwag niyong iiwan na nag-iisa. Pinapaliguan pa yan. Yeah, opo. Sinasaksakan ng ng ineksyon. Opo. Oo. Kaya ganun Minamanicure pa yan. sa bagay. May minamanicure mga grooming totoo. station o grooming pet o grooming pet Okay, shop. sige. Ayos Kasi na po, yun. malaki ang kaugnayan niyan sa ating pag-aaral, no? Kung bakit natin nabanggit yung madalas na kasama ay nagkakaroon ng pagkakahawig sa ugali, sa bihis, Kaya actually, ganun din po ang ating relasyon sa ating Panginoon. It is the same with our relationship with God. Okay? The more time we spend with Him, the more we live like Him and love like Him. So, ang pinaka-goal po ng ating pag-aaral na series po, is based on that idea. In our series, we will look at a unique truth about God
and a corresponding truth about ourselves. Yan ang Yan yung pinakamaganda. tamang pananaw at pagkakaalam at kilala sa Panginoon at yung tama rin naman ng pananaw tungkol sa sarili natin bilang mga tinawag ni Lord. Tulad din yung fellowship. Apo. Nagpe-fellowship. Kanino ka ba nagpe-fellowship? Pag kay Lord, lahat tayo na nagpe-fellowship, especially on Sunday, magkakamukha tayong lahat. Oh. Ayan, maliwanag yan ha. Yun po yung koinonia. Koinonia. Fellowship. Same mind, di ba? Ano Same po? heart. Same heart. Okay. Pati yung Same pagpuri natin. purpose. Pare-pareho yan. Kaya salamat sa Panginoon, ano po. Kaya mahalaga po 'yon, yung kaninang nabanggit namin na pagkakasunod-sunod, ano. Mahalaga yung first God, yung siya ang tumawag sa atin, then sunod po tayo. Hindi pwede pong magkabaliktad na tayo muna, then God. Okay? Sapagkat we usually believe that it's up to us to impress God, convince God, or even manipulate God by polishing our lives to perfection. No, actually, all we have to do is just to reflect God. Yung tularan siya. Okay? So, kapag may priority mo siya, ito ang pinakamaganda nito. Hindi para ma-impress mo si Lord. Oy, Lord galing ko parang gano'n, galing ko Ayan, okay. Hindi mo ini-impress si Lord. Nor convince God. Hindi mo kinikonvince si Lord. Lord, nandito ko Okay ako Hindi ganon. Or even manipulate God by polishing our lives to perfection. No. Hindi yung right? No. No talaga yun. Actually, all we have to do is to just reflect God. Ang ibig sabihin ng manipulate, to handle or control two different situation. Okay. Hindi mo kinokontrol yung dalawang situation. Hindi. Ang kailangan sa iyo, isang situation lang that we are being controlled by God, giving glory to God. Yan, ang pinakamaganda dyan. Okay. We are created in the image and likeness of God. So it is natural that we should resemble Him. Makakahabig tayo. The more we understand who God is, the more His image began to shine on us. Ayun pala yun. Yan ang pinakamaganda. Hindi yung, Lord, okay ba ako? Maganda ba akong lalaki ngayon? Hindi mo ako convince. Kasi alam ng Diyos kung sino ka. Opo. Okay. The more we become like Him in our day-to-day lives, we start looking at Him. Pagharap mo sa sa araw-araw, titingnan mo at kailangan malaman natin kung sino ang Diyos na nagmamahal sa atin in order for us to be resembled to Him. The more we understand who He is, the more His image begins to shine on us. So, we start looking at Him and looking like Him as we surrender, let His goodness and greatness transform us from inside out. Ayun. Kaya, Buhat muna sa loob sa ating mga puso pagkatapos makikita ng Panginoon, makikita ng tao. Nagbago yan. Dati, hindi maintindihan ang buhay na kung kaliwa o kanan. Ngayon, nagbago na. bago na ang lakad Sino niya. kaya ang laging kasama niyan? Ayun pala yun. Tanong, sino yung laging kasama niyo? Manginginom? Hindi eh. Ang laging kasama natin
ay mga Kristiyano na binago ng Diyos, hindi lamang panlabas kung hindi ang kanyang mga ugali na binago ng Panginoon. Remember, mahal tayo ng Diyos. He is our Father, our friend, our Lord, and our biggest fan. Yan ang ating ano. Kung meron kang fans club, ang Diyos, ang presidente ng fans club mo, sasabihin ng Panginoon doon sa ibang tao, tingnan mo, may pag-asa ka pa, Sandy. Amen. Malaking magagawa pa ng Diyos sa iyo. This is just the Amen. very start. Okay. Our relationship with Him is not in danger. May pag-asa. He is inviting us to follow Him. Number one, to learn from Him and to be like Him. Yung tatlong yun, napakabigat yun. Ulitin ko. To follow Him, to learn from Him, and to become like Him. Napakaganda. Pero ito po yung proseso, maliwanag po, proseso ito. Hindi ito basta isang ano lang. Opo. Yung experiential, positional, at saka glorification. Dahan-dahan. Hindi tayo ningas kugon. Tandaan natin yan, hindi tayo ningas kugon. Hence, to be able to follow the instructions of our God in not using His name in vain, all Christians must use the word I am. Instructions of our God not to use His name in vain, all Christians must use the word I am in a right and proper respect that will give glory to the beautiful name I am. And before we start this series, let us practice this for hours and prepare ourselves for the full, wonderful relationship that our Lord Jesus Christ will give us. Ito po yung habang pinag-aaralan po natin itong series na to, ano po, ito po yung 4 na R's na dapat po nating sa buhay habang nag-aaral tayo. Unang R is yung tinatawag na rest. Okay? In actual practice, it is easier to keep our minds busy than to keep it calm. But calmness is what we need. God wants to talk to us and we have to trust, to rest, to wait, to obey Him. So we need to be calm, to pay attention to Him. Oo nga naman kapag nakapahinga, nakarest tayo, mas nagiging attentive, nagiging mas clear yung ating pandinig sa Panginoon pagka tayo'y nakarest o pahinga kaysa sa busy, sa maraming bagay. Huwag iniisip, ginagawa in a single time. Ayun, nako, mahirap yun. Mahirap. Ano po? Yung pangalawang R po, habang nag-aaral tayo, ay magbasa rin po tayo ng ating pinag-aaralan. So, yung pangalawang R is read. The truths we shall hear are all based on the scriptures, and this will need our desire to read and confirm it from our Bibles. Hence, read it. So, babasahin din po natin mga kapatid. Tumulad tayo sa mga taga-Berea na yung itinuturo ni San Pablo, hindi lang nila napakinggan. Pag uwi nila, pinag-aaralan din nila at binabasa nila. So, same thing din po sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. At pangatlong R is yung reflect.
In each lessons, we shall hear some reflective questions that will need answers from our personal evaluation. This question may lead us to deep, healthy evaluation of ourselves. Ayan, habang nag-aaral po tayo nitong salita ng Diyos, is tingnan po natin, suriin natin, tingnan po natin kung ano yung mga bagay-bagay na kinakailang ating matutunan, kung may kinakailangang baguhin, at ating ipatupad sa ating buhay. At yung pang-apat na R, mga kapatid, is yung respond. All teachings and scriptures that we shall read and learn are nothing without the right application to our lives. We pray that right response to each teaching be shown by our obedience to the lessons being taught through the prompting and help of the Holy Spirit. So, gaya ng binanggit po natin, after ng reflection, ay nandoon naman yung pagsasagawa ng atin pong mga napag-aralan at napakinggan upang maging mabunga po ito sa ating buhay. Kaya, mahalaga po itong ating pag-aaral na ito, mga kapatid. Gaya ng sinabi natin kanina, series, inuna na po natin itong salitang I am transformed. Okay? At susunod pong series dyan, yung pangalawa is Yung unay, God is perfect. God is perfect, so I am growing. Yan po yung ating mamaya tatalakayan ni Pastor Fred. Yan yung unang series. Pangalawang series is God is wise, so I am teachable. Makikita niyo po rito yung salitang I am. Binanggit po dito sa series na ito, mga kapatid, yung tamang paggamit ng salitang I am, sapagkat yan ay ginamit ng pangalan ng Panginoon nung ipinakilala siya ni Moises sa mga Israelite, yung salitang I am. Ngayon, sa atin pong din buhay, ang application noong salitang I am ay sabi, wag nating gagamitin sa walang kabuluhan. Kaya, yung pangatlong series, God is unchanging. Ito na. So, I am consistent. Yung sumunod na series, God is one, so I am whole. Yung sunod, God is sinless, so I am na naman. May I am na naman. So, I am pure. And lastly, God is truth, so I am free. So, ganun po kahalaga ang paggamit sa salitang I am, mga kapatid. Kaya, wag nating babanggitin yan sa negative word. Lalong-lalo na sa ating mga sarili. Wag nating gagamitin yan. Wala naman akong mararating kasi ganito lang ako. Ayan, negatibo yun. Ayaw ni Lord noon. Yun ay katulad ng pagsasalita ng walang kabuluhan sa paggamit ng salitang I am o ako. Dahil yun ang ako ay hawig sa pangalan ng Panginoon na ginamit niya. Next po, Pastor Fred. Okay. Dahil sa mga series na ito, tingnan natin ang scripture. 1 Peter 1, verse 16. Ang sabi ng scripture, be holy because I am holy. I am holy, says the Lord. So I stand out from the crowd. Kakaiba ako pag sabi ng Panginoon. Because I am holy. Kakaiba ka doon sa lahat ng nakikita ng tao na ang gustong-gusto ng tao, siya yung holy, banal. Ang inuutos sa atin, magpakabanal ka. Sapagkat Ang Ako sabi ng Diyos, ako ay ay banal. ayun. So, i-reflect natin yung holiness ni Lord. Kaya okay. yun. Amen. At may awitin po dyan, Nong. Okay, Oo, yung be holy for I am the Lord God is holy. Okay? Aawit po tayo. Akapela po tayo, Nong. Gusto nyo? Kaya nyo ba Sige. na akapela? Yakang-yakan nyo to. Okay? Holy is the Lord. Holy is His name.
He is worthy to be honored and adored. Holy is the Lord. Holy is His name. He is worthy to be honored and adored. Holy is the Lord. Holy is His name. He is worthy to be honored and adored. Dito po ang tanong. What is holiness in our life? Ano yung kabanalan sa ating buhay? Una, it is a journey into the beauty, wonder, and majesty of what it is to be a child of God. Pangalawa po, share His nature that makes us stand out. Pangatlo, God's holiness transforms every area of our lives. Lahat ng area ng buhay natin binago, babaguhin at patuloy na babaguhin pa ng Diyos. Pang-apat, and because of His Holy Spirit and grace, we can be holy in thought, in words, and in deed. To be holy is to be whole. Lahat ng pala. area ng buhay natin. By the power of the Holy Spirit, magaganap. Si Lord po ay hindi half-filled. Up to the brim. Hindi po si Lord kalakalahati. Oh. Si Lord po ay buong buo at nag-uumapaw ang kagalakan kapag nakita niya na ang kanyang mga anak nag-iba ng ugali, nag-iba ng pamumuhay, at ang kanyang priority ay ang ating Panginoon. Matthew 6:33. Napakarami pang idadagdag sa atin. Ang sinasabi, pagharian ka ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng iyong mga pangangailangan ibibigay ko sa iyo. Gusto ba ninyo yung lahat yun? Amen. Lahat ng pangangailangan ibibigay sa iyo. Because Amen. you are whole in the sight of God. Pandima, to be holy is to be His. To be different from the crowd. For He says, be holy, for I am holy. God being holy possesses the attributes of a holy God who is being perfect, who is wise, who is unchanging, who is one who is sinless and truthful. Sobrang ganda. Yung binanggit po ni Minister Sandy kanina, yun ang ating pag-aralan yung God is perfect, so I am growing. God is perfect, so I am growing. Siya ay walang mali o walang pagkakamali, kaya tayong lahat, ikaw o ako, ay lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po'y hindi nagiging ano ba yung magagandang halaman sa Japan? Ano yun?
Bonsai. 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 Mm. Maraming tao ang gustong-gusto yung bonsai. Yung hindi lumalago. But spiritually, hindi po tayo nagnanasang ganon. God is perfect, so I am growing. What that this word perfect really means? Ano ang ibig sabihin ng perfect? Perfection. Walang mali. Tama lahat ng ginagawa ng Panginoon. Just look at God. And look at us. Tingnan natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga scripture. Just open the pages of the scripture and see for ourselves who we are. We are far from perfection, and yet God doesn't raise His eyes at us and comment over us. Ang daming hindi maganda doon sa inyong kitchen. Meron kang hindi ginawa. Lahat ng pagkain doon, hindi mo ginagawa. This is metaphorically speaking. Dirty clothes. Bagay, sasabihin mo, tsaka na ako maglalaba. Tagulan po Dirty eh. beddings. Tagulan po nung eh. Mahirap daw magpatuyo. Ay, noon. Ngayon, hindi na. And homes, hindi man lang nawawalis. Maraming agiw. Anong ginagawa mo? What is perfection in the sight of God is that doing things na gustong-gusto ng Panginoon. Na ikaw at ako ay namumuhay, namamahay sa isang malinis na pamamahay. Walang basura dito, walang basura doon, walang ganito, walang ganito, wala. He is a God of order and He is not a God of confusion. Kamukha ngayon, medyo noon, baha ng baha, di ba? Sino may kasalanan ng daming baha? Sino? Tingnan natin ang ating sarili. Ang may kasalanan ba nito yung mga nadoon sa bundok? Hindi. Ang may kasalanan nito, huwag namang ikasasama ng loob niyo. Kung ikaw ay nakatira sa tabi ng ilog, sino ang nagtatapon ng basura sa ilog? Huwag na niyo sagutin. Huwag na niyo sagutin. Tingnan natin ang ating sarili. Kaya tayong lahat, we tend to take perfection as just being free from sin. Kala natin, hindi ako nagkasala. Wala akong ano dyan. Wala akong kinalaman dyan sa mga bagay na yan. Wala akong kasalanan. Wala akong pagkakamali. Hindi ako yung mahina. Kanya ako yung perfecto. The issue is that we are those working in progress. Ayan, may progress ka ha, maliwanag. May progress. Kamukha na para rin ano ito eh. Mamaya-maya na kung ano itong progress na i-anuhin natin ha. We make mistakes. We suffer lack. We struggle with our weaknesses. So if being perfect means never messing up, we might as well give up now. Kung ang ibig sabihin natin ng perfection yung wala tayong pangailangan, wala ganito. Hindi po yun. Ang ibig sabihin natin perfection is we are just starting. Lahat po tayo nagkakamali. We are set up for failure and undergoing perfection and started it. So in the Bible, though the term perfect refers to the idea of being complete, it allures to maturity, wholeness, and fullness. Maliwanag na maliwanag, hindi tayo binubuyo.
kung hindi tayo pinagsasabihan, mag-mature ka naman. Maging whole ka na. Body, soul, and spirit sa paglilingkod sa Panginoon at sa ating pamamahay. Or fullness of God in Christ, makita rin natin. Example, when Jesus was teaching about loving everyone, even our enemies. Kaya mo yun? Ha? Loving our enemies. He instructed his listeners to share his wide, unconditional love with all people, including those who does not love us. Matthew 5:45. In order that you may be sons of your Father who is in heaven, He causes His Son, S-U-N, to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Jesus concluded, be perfect as your heavenly Father is perfect. Wala kang sisinuhin. Pati yung pume-persecute sa iyo, pati yung ayaw sa iyo, pati yung namumuhi sa iyo and we suffer. The scripture says, mahalin mo sila. Mahal mo ba ako, Brother Sandy? Amen. So you are undergoing. Hindi po sa ilong lumabas yun ang amen ko. Ah. Baka si Brother Arnold, hindi tayo. Hindi, mahal tayo niyan. Siyempre. Mahal tayo Thank you, niyan. Lord. Ha? When Jesus said to be perfect, He is not commanding us to meet an impossible. Posible, kayang gawin. Commanding us to meet an impossible moral standard of perfectionistic. Moral standard, kaya yan. Alam mo yung mga taong meron yung rationalistic. Iisang salita. Dalawa ibig sabihin sa kanila. Tayo, pag sinabi ni Lord, be perfect. Umasa ka. Possible. And nothing is impossible with God to those who love Him and to those who are called according to His purpose. And He is challenging us to become complete in our love as God is in His. If we want to be like Him, we need to have diverse, wide, exclusive, an open arms love, even to those who does not like us or to those who oppose us. Pag meron mga tao ayaw sa iyo, mahalin mo rin. Pag meron ding mga tao na laging kontra sa iyo at inaakala mong tama ang sarili mo, mahalin mo rin sila. Mahal mo ko. Amen. Praise Buti God. nakakaintindihan tayo, ha? Okay. By the grace of God. By the grace of God, kaya. Amen. But love is just one of God's qualities. Isa lang yan. Isa lang po yan, ano? He is complete. He lacks nothing. God is perfectly wise, strong, good, true, faithful, kind, pure, and generous. Tinitingnan ko nga yung kind. Alam mo itong kind ko. Ano? Sa Tagalog po, ang kind is Kind? mabuti. Mabuting tao.
Pag nakakikita ba kayo ng weak na tao, anong ginagawa natin? Lalo yung naka-weirdo. Weird. Weirdo. Weird. Hindi hairdo. Weird. Weirdo. Oh. Tinititing natin, do not judge a book by its cover. If anything is possible, merong word na sinasabing, be kind to him. Don't bully a person. Yung makaka-degrade sa kanyang pagkatao o ang kanyang mga pagkukulang. He lacks nothing and has everything. As a child of God, who are made in His image, we are called to become complete and whole, to grow in holiness. Lahat. Pag gusto mong mag-grow, gusto mong lumago sa pananalig sa Diyos, as a child of God, who made us in His own image and likeness, we are called to become complete or whole, to grow in holiness. Wala kang pinipiling tao ang araw sumisikat Sa Kahit mabuti sa masama. at sa masama. at ang Sa mabuti at masama. mabuti at masama. Walang pinipili ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos lahat. Kaya inaatasan tayo na mahalin silang lahat. In the spiritual sense, we are already complete. Spiritual. When our personal growth is slower than we expect to be, like God and like Christ, let's keep in mind that we are the children of God, loved, approved, and accepted by Him. Jesus is our advocate. He has let's share reverential fear, and we have nothing to prove. Nothing to prove. Wala kang ipakikita. Dahil sa akin, hindi. It is by the grace of God. But our journey towards perfection is a work in progress. Progress. We all have room to grow, not trying to avoid disappointing God, but believe that we can be complete or whole as He created us to be. Wala ka nang iisipin, baka galit sa akin ng Diyos, baka ganito. Hindi. Kaya tayo, tinawag at nilalang ng Diyos, is to share the reverential fear, and we have nothing to prove in order to gain something. Wala. But our journey towards perfection is a work in progress. We all have room to grow, not trying to avoid disappointing God, but believe that we can be complete or whole as created us to be. So, perfection is a process to embrace, not a goal to reach. Maliwanag, ha? It is a progress to embrace, not a goal to reach. The good news is that God is committed to that growth process. Committed si Lord doon sa progress natin. Kahit maputi na ang buhok mo. Paul wrote, "He who began the good works in you will carry it into completion until the day of
Jesus Christ, Philippians 1:6. So ano ngayon ang ating gagawin? These are the reflections and challenge to each and every one of us. Merong hamon sa atin. Is it hard to believe that you are already enough in God's eye? Why or why not? Is it hard to believe that you are already enough in God's eyes? Kompleto ka sa mata ng Panginoon. Do you believe this or not? Pangalawa, in what areas would you like to grow and become more complete? In what area are you lacking today? Anong mga area ang maaayos na sa inyong sarili? At anong area ng ating buhay na kinukulang pa tayo? Kayo ang makakasagot niyan. Number 3, what is the good work that God may begun in you? What are some specific ways He might carry it on to completion? Ano pa? Marami pang bagay. As time goes by, the progress is committed by God to us. Kailangan susunod lang tayo. 2 Peter 1, verses 5 to 8. These are the ladder of perfection. Ladder in which to go up, to grow in our spiritual life. Basahin ko po. 2 Peter 1, verses 5 to 8. For this very reason, do your best to add goodness to your faith. To your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. To your self-control, add endurance. To your endurance, add godliness. To your godliness, add brotherly affection. To your brotherly affection, add love. All these are qualities you need. And if you have them in abundance, they will make you active, effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. And Amen. amen. Thank you, Lord. Manalangin Sige. muna tayo. Okay. Doon sa Thank ating you, Lord. dakila namin Ama, mapagpala namin Diyos. Salamat po. Patuloy mo kaming tinitingnan, binibigyan ng instructions. Encourage us, Father, na kami pong lahat pinalalago mo sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming pagkakilala sa iyo. Thank you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Okay? Bago po natin i-recap, mga kapatid, yung ating napag-aralan ay batiin muna natin ang may mga kaarawan sa araw na ito. Okay? Happy birthday kay Brother Joey Macaraeg of our Kuyapo Outreach. Ano po? Sister Joan Alcazar, Sister Elaine Capulong, and Brother Mike Soto Mango. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. Happy, 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 happy.
Happy birthday! Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Yan, happy birthday po mga kapatid. Enjoy your day. At ngayon naman po ay i-recap po natin ang atin pong napag-aralan for today. Ano po? So, salamat sa Diyos dahil natapos natin yung unang topic na pinamagatan po nating God is holy, so I am growing. Okay? At dito nakita po natin yung kung sino talaga ang madalas nating kasama. Yun ang ating nakakahawig. Lalong-lalo na kapag madalas nating kasama ang Panginoon. Nagkakaroon tayo ng isipan niya, damdamin niya, pananaw niya, pag-uugali niya. At ito po'y hindi nagaganap ng overnight ano lang po, no? Ito po ay lifelong process to mga kapatid. Ang holiness naman po is hindi po ito hindi nangangahulugang hindi na nagkakamali. Okay? Kung hindi ini-strive natin at nire-reflect natin ang karakter ng Panginoon sa ating mga pagkakamali. Kaya nga nag-grow growing nga po mga kapatid. Ano po? And sa susunod naman po nating tatalakayin ay yung tinatawag na God is wise. Nandito pa rin yung salitang I am. So, I am teachable. Kung ang Diyos ay marunong o matalino, so ako naman ay, pag sinabing teachable, may pusong marunong magpaturo o handang magpaturo. Ayan. Okay? So, closing prayer na po tayo. Pastor Fred, bago tayo mag-closing, aawit muna tayo. Lord, I am nothing without you. Teach me, O Lord, to do your will, for you are my God. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangungusap sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa aming kaisipan na ibinigay mo. Salamat din sa aming mga puso na pinagmumula ng lahat ng namumutawi sa aming mga labi. Thank you, Father, for everything. You want us to be transformed into your image
and likeness. Simula sa araw na ito, Panginoon, bukas po ang aming mga puso at aming mga isipan. Lalo na ang aming mga bibig na nagsasabi sa aming, you are perfected by my words. In Jesus' name we pray. Amen. and amen. God bless you po mga kapatid. Meron po tayo ngayong repeat new song of the week bago po tayo magtapos. Ayan. At compose po yan ni Sister Sophia Martinez and Sister Meredith Cruz. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, walang katulad man. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat sa iyong Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala na hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala na hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na.